Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ito po ang inyong pong missionary po sa lugar po ng Basud, Pastor Anwar Ponce Armabesa. Samahan niyo po ako sa maiksing devotion po sa umaga pong ito. At nais ko pong buksan ang aking Bible sa Habakkuk chapter 3 verse number 17 down to verse number 20. So sabi diyan, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, hindi magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, at ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, at ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayunman, magagalak ako, sabi ng Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Si Jehovah na Panginoon siyang aking lakas, ay ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng mga usa, at ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako. At ako'y samahan niyo sa panalangin, dakilang Ama na nasa langit. Palain niyo po ang umagang ito sa puso po ng bawat isa. Mauna po kayo at maghari sa pangalan po ninyo, Jesus. So, gusto pong tayo po ay magkaroon ng konting devotion tungkol po dito kay Habakkuk. So, si Habakkuk po ay isang propeta ng Panginoon na marami po siyang katanungan sa Panginoon. Sa kanyang mga katanungan po ay napakahirap po niyang intindihin at unawain yung way po ng Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, sabi po dyan sa ating topic, God's ways are difficult to understand. Minsan po talagang napakahirap maunawaan at napakahirap intindihin po ng daan ng ating Panginoon. Talagang minsan kung talagang di lang po tayo matibay at di tayo lumalago, siguro baka matagal na po tayong magkukwit at hindi na po tayo magpapatuloy sa Panginoon. But sa pagkakataon po ito, so makikita po natin dito mga kapatid ang tatlong prinsipyo na una, na bagamat sabi dyan, hindi magkaroon ng puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, kayo man ay magagalak ako sa Panginoon. So anong bagay na bagamat napakahirap po ng way ng Panginoon na minsan na hindi natin maunawaan, but we trust that His ways are right. Lagi po natin tandaan na kahit po ganon, tayo po ay magpatuloy na magtiwala na ang kanya pong daan ay laging tama. Sapagkat siya po ang nakakaalam, siya po ang nakakabatid, at siya po ang nakakakita ng ating past, ng ating presence, at ng ating pong future. Kaya mahirap man, pero talagang kailangan pa rin pong magtiwala. Sabi po sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thy heart and lean not on your own understanding. So napaka hirap po, pero kailangan pong magtiwala, manatili na ang kanya pong daan ay laging tama. So, number 1, we must trust that His ways are right. So, number 2 po, na makikita po natin dito, na bagamat napakahirap unawain at napakahirap maintindihan, sabi po dyan sa Habakkuk chapter 3 verse number 1, sabi dyan, prayer of Habakkuk, that prophet upon Saigono. So number 2, mga kapatid, na makikita po natin dyan, so hindi lamang po yung tayo magtiwala, kundi pag mayroon tayong mga hindi naiintindihan, pero tayong hindi nauunawaan, we must talk to God. Sabi po dyan ni Habakkuk, siya po ay nanalangin, a prayer of Habakkuk. So tayo po ay naniniwala na pag kinakausap po natin ang Diyos, pag tayo po'y nananalangin, kinakausap po natin ang Diyos. Pag tayo po'y nagbabasa ng Biblia, tayo po ang kinakausap ng ating Panginoon. So sa pagkakataong ito, dahil
si Habakuk po ay talagang napaka lalim po na ang kanyang problema. Hindi niya po maunawaan ang maraming bagay. Kaya isa po sa kanyang ginawa, siya po ay nanalangin. At alam naman natin na pag tayo po nanalangin sa Panginoon, ang ibig sabihin po nun, kinakausap po natin ang Panginoon. Kaya napakahalaga po na meron po tayong prayer time. Napakahalaga po na tayo po ay nananalangin. Napakahalaga po bilang mga mananampalataya na ang Diyos po ay ating kinakausap sa ating buhay. So, we must talk to God. So, huwag po tayo mahihiya. Huwag po tayo matatakot. Huwag po tayong mangangamba sapagkat sabi nga po sa Jeremiah 33:3 na pag tayo po ay tumatawag sa Kanya, siya po ay laging nandyan para makinig sa ating pong mga sasabihin. Kaya ako'y naniniwala na pag mayroon tayong mga hindi naiintindihan, ang isa po sa magandang gawin natin is we must talk to God. So lastly po, hindi lamang po we must talk to God, and sabi po dyan sa verse number 18, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, verse number 18, gayon man ay magagalak ako sa Panginoon at ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. So magandang isa po sa magandang ugali ni Habakuk na bagamat hindi niya maunawaan at ang hirap unawain, pero sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. So we must continue thankful to God. So tuloy lang po tayo magpasalamat. Tuloy lang po tayong maging masaya sa Panginoon. Sapagkat isa po sa nakita ko po ditong napakahalaga ay yung ikaw ay maligtas. Isa po sa nakita ko ditong napakahalagang bagay. Hindi po ang puno ng igos, hindi po ang bunga ng olibo, hindi po ang mga kulungan, hindi po ang bakahan, kundi isa po sa nakita ko ditong napakahalagang bagay na dapat nating ikasiya, ikagalak sa ating buhay ay walang iba kundi yung ating kaligtasan. Kaya be thankful pa rin po na hindi man mangyari ang lahat, hindi man magkaroon ng ganito, pero yet I will rejoice in the Lord. Yun po ang sabi po ni Habakuk. Be thankful always. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, sabi diyan na laging magpasalamat sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoon. So this morning, salamat po. Pagamat mayroon tayong mga hindi naiintindihan, pagamat mayroon tayong mga hindi naunawaan, pero number 1, you must trust that His ways are right. Pangalawa, we must talk to God. At pangatlo, we must continue be thankful to God. God bless you.